Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 9, 9 ng Setyembre 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. 6:50 ng umaga, araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ko kahapon na si Ruhina Garma ay handa ng tumistigo laban kay Duterte doon sa ICC. Opo. Title ko po ay Ruhina Garma, yung kernel po ito ng pulis na naging PCSO General Manager o Chairman. Ngayon ay umalis siya sa pagkapulis at lumipat siya sa General Manager ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan po Ngayon ay siya po ay suspect sa pagpatay noong secretary ng board secretary ng PCSO na kung saan ay hindi ko alam kung retired general na PMER. Ito si Garma naman ay PNPA graduate. PNPA, Philippine National Police Academy, dyan sa Silang, Cavite. Yun namang di umano na pinapatay niya ay attorney rin yun. Attorney ng itong PCSO o board secretary. Pinapatay niya dahil hindi sila magkasundo sa mga patakaran. Allegedly, Ngayon ay tumakas ito pumuntang Amerika kasi alanganin na yung buhay niya. Opo, tumakas na siya dahil nga kung magsusuplong siya ay madadawit si Duterte. Kung hindi naman siya magsusuplong ay malakas po kasi ang ebidensya malakas. Opo. Kaya ganon. Pumunta siya ng Amerika at para humingi ng asylum. At dinakip siya doon. Ewan ko kung ikinulong siya o anong nangyari. Pero pinabalik siya kasi yung asylum niya ay na-deny po. At bumalik siya ng Pilipinas dahil pinabalik siya. After 2 days, lumipad siya ng Malaysia para makipagpulong na sa mga ICC. Yung lumilitis ngayon kay Duterte. Nakipagpulong siya doon. Ngayon kung ano man ang mangyari dyan ay hindi natin alam. Pero ang alam natin ay nakaready na siya na tumistigo laban kay Duterte. Ay oo nga naman Para sa akin kung ina-analyze ko yung salita ni Duterte at saka yung mga anak niya, yung anak niya nagsalita din na ginawa lang niya yan, yung mga pagpatay o napilitan siyang pumatay para gumanda ang Pilipinas. Yung kasi ganong pagsalita, inaamin na Di ba? Inaamin na na oo, pumatay nga ay pero para sa ikabubuti ng Pilipinas kasi mga adik yung pinatay. Opo. Yun po ang reason nila. Kaya nga palagay ko talaga ito si Garma ay ibubulgar na rin niya. Ay ano pa? Bakit niya
itatago pa ang katotohanan, hindi ba? Ano ang saysay? Ay inaamin na nga nila eh. At malamang ito si Bato, ganun din. Kasi kung aaminin niya na kung saan ay patay na si Duterte, wala nang saysay. O kaya ay nabilanggo na, wala nang saysay. Ngayon, kung aaminin niya ni Garma o sino ba yan, si Bongo ang kasangkot dyan sa pagpatay ata eh. Kay Barayuga, hindi ba? Kay Wesley Barayuga na isang PMEer, retired na ayaw ko kung colonel o general. Pero kumuha pa ng abogasya. Kaya magaling na tao ito eh. At saka walang bahid ng korupsyon. Ito si Wesley Barayuga. Ayan po. Pero hindi tayo magtatagal dyan. Hindi tayo magtatagal dyan sa topic na yan. Kasi halos lahat naman alam na yan eh. Ang sinasabi ko lang dito ay yung kung ako din si Ruhina Garma ay sasabihin ko na ang lahat. Opo, kung sino ang mga pumatay o ang inutusan niyang pumatay o bakit niya pinatay o may blessing ba galing kay Duterte. Ayan po. Kasi naging notorious po ito si Ruhina Garma. Parang siya na daw ang pangalawa sa pinakamataas na pulis noon. Pangalawa kay Bato de la Rosa. Opo. Yan po yan ang alam na ng mga tao. At dahil nga dyan ay hindi mo maalis yung naging live-in partner dyan o kung ano man ang tawag dyan, kung kabit o pangalawang asawa, ay kahit anong itawag natin dyan, at yan nga ang tatalakayin ko ngayon, yung mga ganyan o mistress o ano yan, kung kabit yan, ay marami pong salita eh. Pero ang naiintindihan po natin ay minsan sa kanilang buhay, hindi ba? Minsan sa kanilang buhay, nagsama sila as mag-asawa. Ayan po ang tatalakay natin dito. At natutuwa po ako dahil mayroon akong example na naman. Actually, tinalakay ko na ito noong kapanahunan nung nakabilanggo si Gigi Reyes at saka si Enrile. Tinalakay ko na ito pero hindi pa sa YouTube. Doon ko tinalakay yan doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. At ito rin ang gagamitin ko ngayon. Saglit lang po dahil nga ay madali lang naman ipaliwanag ito eh. Basta kung naniniwala kayo na naging kabit siya o kung ano ang tawag sa kanya noong mga kapanahunan na yan ay si Tulpo nga, sabi niya eh. Aywan ko sinong Tulpo na yon. Basta isang Tulpo nagsabi ay parang bumaba yung kalidad ng yung pagpili na ni Duterte, nakakasamahin niya. Kasi ang ibig sabihin ni Tulpo na hindi raw masyadong kagandahan, hindi ba? Si Ruhina Garma. Kung ikukumpara nga siguro sa iba, pero para sa akin ay okay na yan. Maganda naman yan si Garma. Para sa akin ay siyempre iba-iba po naman ang taste ng tao hindi ba? Kwan na yan. Lalo na nung kabataan yan, palagay ko lang So hindi natin alisin yun na may possibility at lalo na nga iba-iba ang taste po ng tao beauty, ano bang tawag doon? Ay kwan yan depende yan sa kung sino ang tumitingin Okay? Ngayon ay bakit ko naman na isiningit yan yan nga ang main topic ko ngayon, Yan ang main topic ko. Kasi mayroon po sa Biblia na aral na matututunan tayo na hindi nila siguro alam, Hindi nila alam ito, pero babasahin ko. Opo. At inuulit ko, ito rin ang ginamit ko kay Enrile at saka yung
yung executive secretary niya doon kay J.J. Reyes. Attorney yun, pero aywan ko, iniwan atang asawa o iniwanan ng asawa, hindi ba? Kasi nga, nai-involve siya kay Enrile. Pero later on, ito rin ang nangyari itong nakasulat sa Biblia. Basahin ko lang po, Proverbs chapter 5, verse 3 and 4. For the lips of an immoral woman are as sweet as honey, and her mouth is smoother than oil, but in the end she is as bitter as poison, as dangerous as a double-edged sword. Ayan po ang nakasulat. Ulitin lang po natin at isasabay na nating ipaliwanag. For the lips of an immoral woman, sa iba po itong immoral ay ang tawag dyan ay adulterous woman. O kaya stranger woman. Yung hindi kilala ay kahit na. Para sa akin kasi, pag pumatol na sa ibang lalaki, maliban dun sa asawa niya, lalo na kung may asawa silang parehas, talagang immoral po yan. Ngayon, kung parehas na single, ay medyo okay pa Pero kung parehas sila na may asawa na, ay talagang wala nang kaduda-duda yan. Iko-consider ko na yan na immoral woman o adulterous woman. Hindi na yung stranger woman. Kasama na yung mga yung mga bar girl, kasama na yan. Opo. Pero mayroon silang kaunti na yan kasi binubuhayin po nila ang pamilya nila Opo. May kaunti silang, ang Panginoon po ay may kaunti na compassion dyan. Opo. Doon sa mga ganon. Okay. For the lips of an immoral woman are as sweet as honey. Matamis pa daw kasing tamis ng honey yung labi, hindi ba, ng immoral woman. And her mouth is smoother than oil. Para daw smooth na katulad ng oil. Madulas, hindi ba? But in the end, she is bitter as poison. Dito, sinulat na poison. At ang pinili ko po ay yung bagong translation, New Living Translation ata ito is as bitter or she is as bitter as the poison, lason. At saka dangerous as a double-edged sword. Ayan po, ang description ng Biblia later on o in the end, hindi ba? In the end. Ngayon, ang katanungan ko po, hindi ba nangyayari yan ngayon kay Duterte na ang magtitestify laban sa kanya ay dati niyang kabit? Hindi ba? Hindi ba? Is as, in the end, is as bitter as poison. Hindi ba? At saka dangerous as a double-edged sword. Hindi ba? Kasi ididiin siya Hindi ba? Totoo ba yan? Ay, totoo nga nangyayari na nga Mangyari na nga yan kay Kwan Kay J.J. Reyes, hindi ba? At saka kay Enrile. Pero nakalaya na silang parehas ata. Pero nahuli si J.J. Reyes. Nahuli. Aywan ko lang, simple sa kahabaan po niyan, ay malaking pira naman po ni Enrile Hindi ba? Yung mga judges natin dyan, hindi ba? Mga judges, hindi ba? Sinabihan sila ng Panginoon, hindi ba? Sinabihan po sila ng Panginoon, judges, huwag kayong tatanggap ng mga suhol. Kasi ang suhol nakakabulag. Ayan po, hindi ba? Totoo po ang Biblia Sa kahabaan na ng panahon, ayan, nakalaya na si Jinggoy, nakalaya na si Kwan. Kahit na napakabigat ng ebidensya, si Bong Revilla at saka si Enrile. Ganun lang po yan
sa kahabaan po ng panahon. Kasi medyo nalilimutan po ang Pilipino, madaling makalimot. Opo, madali. Kaya nga ganyan. Pero sa ibang bansa, hindi po kinakalimutan yan. Oh. At ngayon nga, tatalakayin ko nga bukas ito si Jinggoy, nag-press conference na ngayon, hindi ba? Kasi nga ay nag-testify na yung yung assistant district engineer ata ng Bulacan nag-testify na kung may project si Jinggoy na 300 million at mayroong nga ata talaga, sabi niya, ay 30%, 25% doon, agad kinukuha na nag-testify ng gano'n. At pati si Joel Villanueva. At natutuwa na naman ako dahil may topic na naman ako bukas. Patutunayan ko na ang tao ay hindi makakapunta ng langit. Opo, hindi makakapunta kung hindi siya kahabagan ng Diyos. Kasi hindi naman mawawala Hindi ba? Hanggang kamatayan po yan. Hindi mawawala. Yung pagkaalipin ng tao sa kasalanan. At malamang bukas doon yung maintindihan ano ang nilalakad ko dito. Opo. Ano ang nilalakad ko? Yan po, hindi makakaalis ang tao sa pagkaalipin ng kasalanan. Ngayon ay kung makaalis kayo, ay maganda. Baka sa 1 bilyon mayroong isa. Hindi po, hindi kayo makaalis. Hindi tayo makakaalis sa pagkaalipin ng kasalanan kung wala tayong Redeemer. Yan po ang nilalakad ko dito. At yan ang ipapaliwanag ko bukas dahil may dalawa akong i-example, si Joel Villanueva, na kung saan ay nagtuturo pa yan Hindi ba? Ng Biblia. Ang tatay niya, produkto siya ng tatay niya. Bakit ganyan pa? Binanggit din ang pangalan niya kahapon nung assistant district engineer, na kung ganun nga, ay mayroon agad silang 25% nakakaltasin. Ilan lang ang matitira, hindi ba? Paghahati-hatian pa yun ng mga ibang tao, hindi ba? Yung mga engineer, mga inspector, pati nga siguro mga sekretarya dyan yung nagpa-follow up ng mga payroll dyan ay simple, pakakainin yan, hindi ba? Mga janitor, runner din yan hindi ba? Sinisilip kung saan na yung papilis Ganun lang po yan. Ngayon ay ituloy po natin ito, Sa umpisa, sabi niya, yung lips ng immoral woman ay napakatamis, sing tamis ng honey. At saka yung kanyang mouth is smoother than oil. Yun ang nasa isip nila, hindi ba? Yun po ang nagsusugo sa kanila para sige na. Mag-sexual immoral na. Hindi ba? Pero in the end, hindi ba? Ayan po In the end, ay ano ngayon? Napakapait po niyan kay Duterte. Kasi nga, isusuplong siya isusuplong siya. At wala din naman magawa ito si Garma kasi nga ay that is the only way para mabawasan yung sentensya sa kanya. Kasi bumababa po ng isang bahagdan, hindi ba? Isang step. Bumababa po ang sentensya kung inamin mo. Kaya nga ito si Bato de la Rosa, malamang habang may pagkakataon pa, malamang aamin din ito na isinugo siya Kasi kung hindi siya aamin at namatay na si Duterte o nasintensyahan na, useless na yung pag-amin niya Hindi na bababa ng isang bahagdan. Ayan po, hindi ba? At ngayon, parang may indication na ganun na At saka, ay yun na nga si Pulong nga si Kwan ang sabi niya, ginawa lang yun ng tatay niya. Sabi niya, ginawa lang ng tatay ko yan. Yung mga ganyan. Dahil ikabubuti ng Pilipinas, yung pinapatay daw yung mga, di ba? Ayan, ay pag-amin na po yan At sa kapalagay ko, nakaready na.
nakaredy na si Duterte ganyan kasi nga ang tao po kasi pag 80 na marami nang masakit eh. Marami nang sumasakit ang likod, paa, ulo, ngipin, ay parang ring patay yan. O, kwan na, useless na, hindi ba? O, ay ngayon, ito ngayon, ang kwan yan, ang kasunod yan, Ecclesiastes 7, o mga ngaral 7, verse 26, and I find more bitter than death. Oh, sabi po ni Solomon. Maniwala na po tayo kay Solomon. Oh, kasi ang dami niyang ang dami niyang asawa, ang dami niyang concubine. Ang tawag diyan, concubine. Oh, and I find more bitter than death, the woman who is a snare. Patibong, hindi ba? O, yung woman daw na snare, o kaya ay parang lambat. O patibong, hindi ba? And I find more bitter than death, than the woman who is snare, whose heart is a net. O, net nga O, net. Parang net, sabi niya. And whose hand are chains. Hindi ba? Yung tanikala. O, yung kamay parang tanikala. At saka yung puso ay parang net. Yung panghuli ng ibon siguro yan. Unang mga, kung ano yung hinuhuli mo, kung mga kulisap, hindi ba? Net. O kaya panghuli ng isda. Yung fish net, hindi ba? O, the man who pleases God escapes her. O, yung tao na may takot siguro sa Diyos ay nakaka-escape sa kanya. Yung tao po na may takot sa Diyos, o may pahalaga sa Diyos, o isinasaalang-alang yung mga palatuntunan ng Diyos. Pleases God nga bakit naman mapi-please ang God sa iyo kung hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi ba? Oh, the man who pleases God escapes her. Nakakaiwas. But the sinner is snared. Ayan po. Yung sinner talaga, yung sinner, walang kawala yan sa mga babae na, ayan na nga, hindi ba? Oh. Walang kawala. Ang sabi po ng Biblia, walang kawala. Hindi siya makakawala doon sa mga babae na ganyan. Oh. Na yung puso ay parang net. O yung kalooban ay parang net. At saka ang mga kamay ay parang mga tanikala. Hindi ba? Oh. Hindi makakaiwas yung mga sinners dyan sa ganyan. Oh. Ngayon ay totoo ba na nangyayari? Ay ito nga it will happen in our very own eyes. Yang ganyan. Mangyayari na yan. Kasi nga nakipag-usap na sa Malaysia. Hindi ba? Malamang pag kuan yan, ililipad na yan sa kuan, ililipad na yan doon sa dahig o doon sa ICC doon sa courtroom, hindi ba? O paghaharapin yan, hindi ba? O ay naandun na si Las Cañas, naandun na si Mutabato, ay wala na yan, hindi ba? O ayan po. Kaya nga po ang Biblia ay totoo. Is as sweet as honey in the beginning, but in the end is as bitter as poison. Ayan po. Ay, wag po kayong maniwala dito. Kung may kakilala kayo na ganyan, na gumagawa ng ganyan, obserbahan nyo lang yung kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, kung totoo ba na nangyayari yan. Wag po kayong maniwala sa akin. Intindihin nyo lang yung mga pangyayari, hindi ba? Mga kaganapan, hindi ba? At bukas nga, tatalakayin ko na naman ito si Jinggoy. At saka,
hindi po para i-condemn, para maintindihan lang natin ano ba yung tao. Ganun po ako eh. Ako nga, naaawa nga ako sa ganyan eh, na nagiging biktima sila. Nai-snare sila sa ganyan. Naaawa po ako. Yan ang una ko po na nararamdaman. Opo. Hindi sila ikukondem, pero sasabihin natin para mayroon tayong matututunan. Hindi ba? Na in the end, hindi ba? Yung sweet as honey na mga babae, hindi ba? Magagandang babae, hindi ba? In the end, ayan na nga. At totoo po na nangyayari, is as bitter as the poison. Sige po, at hanggang dito na lang po, at panalangin ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig, ay sana ay tayo ay nakakakuha ng wisdom sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyo po kalimutan bukas. Maganda po ang topic ko bukas. Opo. At spontaneous po ako, walang paligoy-ligoy. Sige po. Salamat po, Salamat po ng marami. Salamat po.